Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talagang umaksyon na nga ang mga men in uniform at handa na nga sila sumugod para nga sa ikabubuti ng taong bayan. Dito nga natin mapapansin na talagang wala na ang kredibilidad itong sikuting ng norte na ito para pamamuno sa bansang Pilipinas. Kaya naman talagang nagulat ang taga-suporta ni Kuting ng Norte nang malaman niya tipon-tipon na ang mga men in uniform at nakahanda na ang lahat para nga sumugod at talagang salakayin nga si Kuting ng Norte kung hindi pa rin ito magbabago. Kaya nagbigay sila ng matinding babala, kaya naman hindi makakawala ang mga pulpolitiko at kurap ng mga opisyales sa bansang Pilipinas. Well mga kaibigan, maraming ang nag-aabang na ating mga kababayang Pinoy nang sa ganun ay maparusahan nga itong si Kuting ng Norte na ito at hindi niya nagawin ang kanyang kagustuhan na mangulimbat ng kaban ng bayan. While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Basya. Basya. Tama na, tulog na kayo. Si Ara. Halika. Aking firstborn. Ito ang firstborn. Okay, tingin. Ginapitan ko sila eh. Ginapitan ko. Mga 1 oras, may 2 oras, ganun. Ayan, oh. Okay na. Oh, di ba? Oh. Oh, naglalandi ngayon to eh. Naglalandi. Ayun, oh. Oh, sana. Sana yan mo? Hindi kita eh. Saan ka na? Ayun. Oh, malaki oh. Malaki. Private part. Masu tayo. Okay. Miss ako nito eh. Miss ko rin. Cute na no? Cute. Wala na oh. Oh, mukha ng tao. Salute, General Torre. Oh! General Torre. Oh, CIDG. Yay! Salute. Hi, Hitler. Oh, di ba? Okay. So, nasaan na ako? Babasa pa ako, no? Estanol. Grace, good afternoon po, Sir Dado. Ingat po kayo always. Nag-iingat din naman. Maingat. Sa sobrang ingat nga eh. Hindi na namin maintindihan yung mga tinetext namin eh. Ayun, hindi na ako nagte-text masyado. Kasi nga monitored yung mga cellphone. Niloko nga yung asawa ko kasi sabi ng misis ko, ano daw, mag-ingat. Sabi ko, lagi naman ingat. Tapos nun eh, don't forget your medicine. Yung mga maintenance ba? No? Sabi ko, ay, Viagra ininom ko eh. Viagra ininom ko. Tapos, pinadalan ko ng picture nung bird ko. Yung pala eh, pinapakita niya yung picture sa mami niya. Mami, oh, nagpadala ng picture. Pagkaya mo, wala nga, bird ko yung nakita eh, no? Ako yun, niloloko na sabi ko, para ma-shock yung mga nagmo-monitor ng mga intel ba? Ay, nako. Baka kumampi sa akin bigla. Baka kumampi. Mga intel, monitorin na lang ninyo yung mga communication doon sa Pogo, no? Tapos yung yung spy ba? Ngayon mistaken identity. Lahat ng all that press conference wala nga kung ano-ano pinagsasabi, tapos ngayon biglang kabig sabi ni CS yata ni Omet Browner mistaken identity. Demanda pa makukuha nyo eh. Huhulihin nyo yung tao, sasabihin nyo, espiya, kuno-kuno, kung dami nyo sinabi. Ginising nyo buong bansa, yan na, espiya, biglang mistaken identity, no? Ay, Pilipinas talaga. Talaga tayo. Ay, only in the Philippines. Meanwhile, yung 2025 budget nga,
tinakot yung Supreme Court na pagka hindi yon pinasa at nagpa-TRO laban sa 2025 budget, iyaano siya, yung papatigilin yung gobyerno, hindi ba naman bopol? Pagka hindi, tanga talaga. Pagka yun, hindi pinayagan ng Supreme Court kasi nga, nag-file sila, di ba, sila Attorney Rodriguez, Vic Rodriguez, tsaka si Congressman Ungab. Ungab. Kung kumampi ang Supreme Court, kung sakasakali kumampi ang Supreme Court because there is really ground na unconstitutional yung batas na yon, no? One is yung pondo nga ng zero budget yung PhilHealth. Hindi pwede yun eh. Kasi may mga, sabi nga nila, may collection yung yung ibang batas, mga syntaxes ba tinatawag, na pupunta sa pagpondo ng health, universal healthcare, kasama doon ng ang PhilHealth. Kaya hindi pwedeng zero budget eh. Tapos yung yung mga blanco-blanco na sinasabi, hindi pwedeng fill in the blanks nga eh. So, ang daming problema. So, kung hindi man yun sakya ng Supreme Court, nagpa-TRO, balik tayo sa 2024 budget, which is 5.7 something trillion. As compared to 3.3 something trillion, 3.325. So 3 plus 3, mga 600, more or less 500 to 6 billion ang diferensya nung 2024-2025 budget. Pwede na rin ng ganun ba? Pero kaya nga yun yung Pwede naman niya na kung ako nga lang masusunod, ayokong sundan yung 2024 budget. Pero sabi ng asawa ko, na taga-COA dati ito, pwede naman yung 2024 budget, reenacted ang tawag doon, reenacted, and then pwede mong pa-hold yung ibang funding na hindi kinakailangan. Kasi kunyari in 2024, may mga pondo na nirelease para makompleto ang isang project o isang government activity o isang ek-ek, no? So, kung nakompleto na yon, kunyari ang funding noon 10 billion, pwede nang i-hold yung pondo. Hindi na dapat ibigay. Kasi nakompleto na yung project, no? Or may mga items doon na parang one time, big time lang na popondohan for that specific year, 2024. So, pwede nang i-hold sa 2025. Kung nagkaroon ng re-enacted na budget of 2024, if, kunyari in 2025, hindi pinayagan ng Supreme Court. So, okay ako doon. Sige, pwede. Kung kunyaring umikot ang mundo at hindi inabot yung Supreme Court na negative para sa taong bayan at nabayaran kunwari, kumatig sila, tinakot sila kuno ni Bongbong na you hold yung government operations, which is also unconstitutional because a president shouldn't speak that way. Nakalagay sa Constitution, yung government is supposed to serve the people. And then bigla mo ititigil, Presidente ka, di ka ba naman gago? BBM wag mo kami niloloko. Ginagago mo kami talaga hindi mo alam. Hindi mo alam. Wala kang alam. Kunyari ka lang nagdunong-dunungan, wala ka naman palang alam, o kundi kaya yung utak mo, natuyo na, kakasinghot mo. Yun eh. Ngayon, nasan tayo? Maraming grupo na nagrarally. Maraming grupo rally. Tapos ngayon, grupo ng komunista, dilawan, pulahan, nagrarally. May mga rally na kunwaring against BBM, kunwaring makatao na rally. Pero ang dating, parang lumalayo doon sa issue. Makikita niyo yung rallying totoo kung ang issue, yun lang.
walang iba na dinadagdag o kinukulangan yung issue. Kaya ingat kayo mga kababayan. Ang issue talaga na dapat nakitang-kita natin, one na issue na hindi umaalis is yung sisinghot ang presidente ng cocaine. Mahalaga yung issue na yon. Bangag ang presidente. Mahalaga yon. Hindi pwedeng isang tabi yon. Kaya mali ang armed forces natin, mga AFP at PNP, NBI. Mali kayong lahat. Dahil sa pinabayaan nyo yung balita na yon na hindi kayo naglalagay ng corrective na measures. Hindi yung bibirahin ninyo yung nagsasalita about it, titirahin nyo yung unang lumabas yan, kalamaharli ka, titirahin nyo, kakasuhan ninyo, putang ina, sorry na naman, ayoko na magmure. Sorry na naman kasi, why shoot the messenger? Tapos sana yan, pagka si BBM sinabi, okay, hair follicle drug test tayo ngayon na, bunot ng buhok. O, sige, ito na ang buhok ko. O, kunan. O, sige, may hahawak. Kuha kayong doktor. O, ganun, tapos ang issue. Hindi, panay salag eh. Ano kinalaman niya sa public trust? Ulul, anong kinalaman sa public trust? Hindi ka ba hunghang? Talagang may kinalaman ng pagkakadroga sa public trust. Yun yang sabihin mo kunyari, yung chief of staff mo, bangag. Sabihin mo yung defense secretary mo, bangag. Yung DILG mo, bangag. O kaya yung NBI mo, bangag. Yung Supreme Court mo, bangag. Di ba issue yun? Lalo na ikaw, presidente, bangag. Hindi pwede na yung mga nasa gobyerno, lalo na yung mga matataas, kahit nga employee, kahit nga janitor nga, bangag, delikado eh. Kung manaksak yan, di ba? Kung magdakaw yan. Kaya nga, it is an important issue. It has everything to do, something to do, and everything to do about public trust. Hinalal ka ng taong bayan, 31 million. Yung iba dyan na nagtatrabaho sa gobyerno, appointed. Dahil sa nagtrabaho sila, nandiyan sila, pero any hint na yung tao ay nagsasyabu, iniimbestigahan. At pagka nalaman na guilty, tanggal, automatic. Bakit kayo nagpapaimbestiga sa mga PNP? Meron pa kayong mass resignation ng gago. Mga ulul. Gagaguhin nyo kami, ha? Nag-mass resignation kayo sa PNP. Colonel to General. Ilan yun? 900 ba yun? 900 ba yun? 953 ba yun? Ganun ba karami mga Colonel tsaka General? 200,000 yung PNP eh. So, nagpa-resign kayo on the premise of lilinisin ninyo yung kung sino dyan ang involved sa droga. Presidente, hindi nyo kayang pag-resignin. Hindi nyo kayang, Mr. President, magpa-drug test ka na. Anong klaseng law enforcement tayo na kung pagdating sa mas mataas sa iyo, takot kayo? Hindi, we are just upholding the Constitution. We are following the chain of command. Bullshit. Kaya mamaya ayusin ko yon. At saka we are apolitical. Hindi kami kumikiling. Duterte at BBM, Bangayan, wala kami dyan. Ganon. Wala kayo dyan. Pues, pagka umabot niya sa 2028 at nalaman natin bangkarote ang bansa natin, meron kayong kinalaman dyan. Kasi meron kayong oportunidad na ituwid ang mali. Itama ang mali. Tapos kakasuhan ako ngayon ng inciting to sedition. Mga ulul. Inciting to sedition kuno. Alam nyo, Attorney Jose, Mista, wag na kaya tayong mag-submit ng explanation. Wag na. Ayaw mo, kamas-kamasin mo na yan. Wag na tayong mag-submit ng explanation, ng affidavit, counter-affidavit. Hayaan mong maaresto ko. Kasi lumalagay tayo sa tama. Lumalagay tayo sa batas na gusto nilang sumunod tayo.
sa rules of court, sa rule of law, hindi sila sumusunod, mga gago eh. Kaya nakakapika, nakakainis. Ay, hayaan mo, mista, wag mo na pares to na lang ako. Magpapawaran to, pares ako. Bababa ako talaga dyan. Bababa ako dyan sa San Basinampa. Kung saan korte yan. Sa DOJ ba? Bababa ako dyan. Hindi na ako magsubmit ng wag na, ng affidavit. Utang na, sasubmit ka eh. Kakasuhan ka rin naman eh. Anong klase yan? Ano na yan? Planado na eh. Planchado na eh. Lahat ng kalaban nila, ginaganyan nila. Kaya, wag na lang. Hintay, kunyari sila, meron silang sumusunod sila sa batas, kunwari, no? Tignan nyo, ha? Tapos, ooperan ako na tumakas. Hindi naman gago yan, mga yan, eh. Tuwan-tuwa, sana tumakas, sana magtago. Tarantado kayo. Ulul kayo. So, ang pinakamaganda yan, Attorney Jose, at mga tumawag na mga kaibigan at mga sa kabilang panig na nag-o-offer ng tulong sa akin. Wag na. Tinanggihan ko nga eh. Pati pera, tinanggihan ko. Pakulong nyo ako. Isyuhan nyo ako ng warrant of arrest. Isyuhan nyo ako. Wag mo tayo mag-submit ng counter affidavit. Ba't pa ako maniniwala dyan sa batas? Kayo nga ang putang ninyo, kayo, lagtaran na ginagawa niyong violation ng batas, mga walang niya kayo, mula sa presidente hanggang sa ilalim, panay kayong mga bangag, panay kayong mga komunista, panay kayong mga magnanakaw, abusado kayo. Tapos, binabiolate yung konstitusyon, samantalang ako na nagsasalita para maituwid kayo, ako yung kakasuhan ninyo, tarantado, sedition, kulong nyo na ako. Mista, wag na tayo mag-submit ng wag na tayo mag-submit ng counter affidavit. Hayaan mo mag-issue sila ng warrant of arrest. Pagka-issue nila ng warrant of arrest, nandun ako, pupunta ako doon. Pupunta ako, paresto ako. Putragis kayo. Hayop kayo. Gusto nyo akong respetuhin yung batas ninyo? Batas namin yan eh. Batas yan ng taong bayan. Kayo ang hindi rumerespeto. Inano nyo, sinira ninyo, binaboy ninyo eh. No? Hayop kayo. Tangina nyo. Tignan natin. Hindi ako basta-basta pwedeng takutin, mga gago kayo. Ha? Magpadala kayo ng dito, ng papatay sa akin. Magpadala kayo. Hayop kayo. Tarantado kayo, hayop kayo. Ay, ako. Pumanik lang ako para mag-birthday. Siguro hanggang hanggang Valentine's. Ay, kailan ba yung February Revolution? 22? O pwede, 15, 16. Baba ako ng 20. Tingnan ko, kung mag-rally pa yung mga tao. Mag-rally pa yung tao, kung wala, hindi na. Pagka nag-rally tao sa mga February Revolution na yan, na aagawin na naman sigurado ng Malacanang, yung lugar, wala na kayong pagkakataon na mag-rally, mga kababayan. So ako, nakakulong na ako noon. Kasi kung kailan ba lumitaw yung yung asunto, yung kaso, so may 15 days ako, lumitaw yata ng 29 o 30 plus 14 o mga February 13, ganon. O may warrant of arrest ako. Pagka warrant of arrest ko, baba ako. No? Pagka monitoring mo na lang, Bok. Ayoko na mag-submit ng affidavit na yan eh. Ani ko yun. Kung meron ng kagad desisyon na nag-aabang. Ha? What's the point? Ang nakakaasar kasi, sila, binabiolate yung konstitusyon natin na pagka lawak-lawak yung pinag-usapan namin ni Commander Metran, lawak-lawak ng mula umpisa hanggang sa ang daming violation sa konstitusyon. Ang daming violation. And here they are. Sila pa ngayon nagpapa-implement ng konstitusyon. Sila nagpapa-implement ng batas. Kaya nga, you have to end. Kayo lahat, you have to end. Nakakainis kayo. Bahala na taong bayan sa inyo. Bahala na langit sa inyo. As far as I'm concerned, ikulong niyo ako. Gusto niyo akong ikulong.
Sino matakot sa inyo? Pero pagka umikot ang gulong, ay, tagal naman ng mga kababayan natin mag-unite. Ay, siya nga pala. Okay. Napapansin ko kasi, nung nasa Manila ako, kwento-kwento, daming usapan, mga FGF commander, mga civilian, mga profesional, mga matatalino. Meron din mga civilian na mga, ewan ko kung saan kumukuha ng utak yun eh. kulang sa, magmani nga kayo, kumain kayo ng maraming mani, food for the brain, no? Magmani kayo ng marami. Ang ano doon, maraming Pilipino nagsasalita, hindi man lang alam kung ano yung ganap na nangyayari. You see, this is all happening because you have a set of officials, government officials, who do not care about the people. But they pretend that they care about the people. Kunwari lang na we are going to help you sa health ninyo, sa pamumuhay ninyo, kaya may ayuda sa ano niyo, daily life ninyo. We are interested. Pero kung titignan nyo on the overall, wala silang kapaki-paki. Kasi habang silang tumutulong, nagbubulsa sila, nagnanakaw din. Kaya nga, yun ang mali eh. So, nakakainis ba? Kung titignan ninyo, may mga issue na dumadating pero nagsasucceed silang tabunan yung issue. So yun yung obserbahan ninyo, no? Issue ng bangag, tinabunan nila ng mga hearing nung tawag dito, Caselis, tsaka kay Lorraine Badoy. I love you. Kay Lorraine Badoy na nakulong sila. Tapos na sinundan ng mga EJK killing, na mga nauna pa yung kay Pastor Kibuloy na mga hearing. Tinatakpan nila. Tapos pumasok yung bago pa sila yung sila Tulpo doon sa hearing ng PCSO, pero biglang natigil, tumahimik. Ay, naku, meron doon na meron siguro doon nangyari, no? But tumahimik na, wala na eh. And then yung gold, walang investigasyon yung gold na yan, no? Walang investigasyon yung PhilHealth. Walang investigasyon yung flood control na panay, walang bakal. Pero yung 125 million ni Inday Sara, may investigasyon. Dami kong gusto i-cover eh. Hayop ka, BBM. Hayop ka talaga. Kung titignan nyo talagang walang yayang tao eh. Kasi yung tatay niya, pinalibing ng Duterte. 5 presidente duman, hindi man lang nailibing yung tatay niya. Itong Digong, a strong man, a strong president who understands the situation. Gusto niya mag-heal na lang tayo. Move forward. Bumayag yung matanda, ilibing yung tatay nito. Tapos, yung ikaw, Bongbong, pa-holding hands ka pa kay Inday Sara. Inday Sara, dapat alcohol mo na alcohol yung kamay mo eh. Puta, virus yan eh, virus. Bacteria, si BBM. Sipin mo, nag-holding hands pa, kung makayakap ka, kung makadikit ka, kala mong linta ka, hinayupa ka. Tapos nun bigla mong babanata ng 125 million. Planado eh. Planado. 11 days. Tapos yung tatay, pabanatan mo na ICC. Planado. So ngayon, binabanatan nyo ng impeachment si Inday Sara. Mga walang niya kayo. Pero hindi nyo ina-address yung issue talaga. Yung bigas na pangako mo, hindi mo ina-address. Humawak ka kuno sa Department of Agriculture. Kaya mo pala hinawakan para ma-set up ninyo yung ano na yan, yung mga
importation, yung smuggling. Ha? Sinetap nyo lang. Na nalaman mo sa agency kung sino yung corrupt dyan, kung sino yung magago, kung sino yung mababait. Hayop kayo talaga, mawalang niya kayo. Tapos yung sinasabi ko noon sa vlog na Lord of the Rings, mag-iingat tayo kasi hindi pa na isasara yung AFP tsaka PNP. Pero nakuha rin yung AFP tsaka PNP. Kaya in action ang AFP tsaka PNP. Kaya yung mga tao ngayon, nawawala ng pag-asa na hindi kumikilos yung AFP tsaka PNP. Lagi sinasabi, apolitical at tsaka we will uphold the Constitution, we will follow the chain of command. Ha? How will you uphold the Constitution when kitang-kita ng mga mata ninyo at balita ninyo, nakikita, na grabing nakawan. Grabing nakawan, ganun. Bulag ba kayo? Hindi nyo nakikita. Tapos babanatan ako yung inciting to sedition. Imagine talaga yan, hanip talaga. Yun yung problema. You can violate the law at wanton speed, at wanton na ganong kalawak ang ninyong binabiolate kung ilang provisions ng Constitution ang binabiolate ninyo, pero kami na nagsasalita lang para ituwid kayo, para ipadama sa inyo, oy, baguhin nyo naman yan. Meron ko sinabing 7 senaryo na ayaw ko ng RevGov, ayaw ko ng junta, ang gusto ko lang, ayusin nyo. Gusto ko sana, kung hindi nyo maayos, kung hindi nyo na maayos, palitan na lang ikaw ni Inday Sara. Kaya ako naggawa pa meron pa akong withdrawal of support, hoping na matauhan ka, pero hindi ka natauhan eh. So here you are, so brazen, na akala ninyo kontrolado nyo lahat. Mga kababayan, ang nangyayari kasi ganito eh. Meron tayong konstitusyon na sinusunod natin. Na lahat ng batas natin sumusunod sa konstitusyon natin. Na yung 3 branches of government natin supposedly sumusunod dapat sa konstitusyon. Kaya yung Korte Suprema, kung nagde-decide yan, is unconstitutional. Lagi yon ang konstitusyon ang binabasihan nila. The fundamental law of the land. Fundamental, basic law of the land. Now, ano meron yung konstitusyon? Bakit napakahalaga? Naging basihan ng lahat. Presidente na binoto, Vice President, Senator, Congress, sumusumpa that I will uphold the Constitution. AFP, PNP, sumusumpa. We will uphold the Constitution. Hanggang ngayon, salita nila, I will uphold the Constitution. Because the Constitution, yung Constitution natin, ang nag-embody ng ideals na gusto natin. Preamble, kitang-kita. We, the sovereign Filipino people. Inilagay yan natin dyan. Yung sino man yung mga gumawa ng Constitution, wala rin silang magagawa kung hindi ni-ratify ng taong bayan. Majority of the people ni-ratify ang Constitution in 1987. Kaya nga naging 1987 Constitution. 1986, sinimulan na yan na pag-usapan. Tapos ni-ratify 1987. Kaya ang tawag 1987 Constitution. So, we, the sovereign Filipino people. And in all that preamble, no matter a play of words, no, mga salita, na mga adjective na nilagay doon sa paragraph na yon na preamble, doon kumuha ng lakas yung lahat ng artikulo doon sa Constitution. Because yung ibang articles, sumusunod doon sa aspiration ng taong bayan. In order to establish a just and humane, society. Ay, nako. Na meron kang tinatawag, meron kang yung i-conserve nila yung ating mga resources. Kaya ninanakaw ngayon eh. No? Nandoon sa preamble lahat. At lahat ng sumunod na article, sections, the Constitution, ay doon kumuha, doon humihigop, doon siya
nagkaporma. Doon kumuha ng molde, no? Doon sa preamble. Because the preamble is a summary of each and every Filipino's dreams, visions, aspirations about a country we call Philippines. Yun lang. Kahit nga yung, kumbaga sa amin, sa PMA, no? Meron kaming honor system. We, the cadets, do not lie, cheat, steal, nor tolerate among us those who do. Yun yung code na sinusundan namin. So, marami mang provisions, lahat ng provisions, doon sumusunod sa honor code. Yung mga provisions, honor system. So, paano pagka may kadete na nag-violate? Sinasabi mo na lahat ng violations. Ito violation, ito violation, ito violation. Sa academics, sa athletics, sa pagkano, sa grading system, etc., etc., sa pag-handle sa plebo, yung interaction ng mga kadete, ito. Ito yung violations. Nakalista lahat. So wala kang kawala. Pag ikaw nag-violate kasi nandoon sa honor system, nakalagay sa isang pamphlet. Yung pamphlet na yon base do sa honor system. We the cadets do not lie, cheat, steal, nor tolerate. Okay. So, pagka nagkaroon ka ng violation, nandoon din sa system kung paano magtatrial. Kung paano mo aasikasuhin yung isang violation, yung kaso. So, i-report ni isang kadete, pag-explainin siya, bago titignan ng honor committee representative, who will be the investigating officer, and then they will decide kung idadrop yung case, pagsasabihin yung kadete, ipoprobation yung kadete, or they will elevate it to a trial. Balik tayo sa sistema ng Pilipinas. Ganon din eh. Ganon din. Meron tayong constitution. Yun yung sinusundan natin, yung preamble natin. Nandoon yung laman ng lahat ng gusto nating mangyari. Ngayon, kung kunyaring, lahat nito, 3 branches of government define. Judiciary, legislative, kaka executive. Nandyan lahat.